Sa isang liblib na baryo sa gitnang Luzon, may isang lumang kubo na minana pa namin sa lolo't lola ko. Doon ako lumaki, kasama ang aking mga magulang at dalawang kapatid. Payak lang ang aming pamumuhay, pagtatanim, pag-aalaga ng hayop, at paminsan-minsang pagtulong sa mga kapitbahay kapag may anihan o kasayahan. Ang kubo namin ay yari sa kahoy at pawid, may silong kung saan tinatali ang mga manok at minsan ay tumatambay ang aming aso. Kahit luma na ito, matibay pa rin at sadyang may halong alaala ng aming angkan. Isang gabi, habang kami ay naghahapunan, bigla na lang bumuhos ang malakas na ulan. Kasabay nito, dumagundong ang kulog at kidlat na parang pumunit sa langit. Walang kuryente. Kandila lamang ang nagsilbing liwanag namin sa lamesa. Sa kalagitnaan ng aming pagkain, may biglang kumatok sa pinto. Tok tok tok. Nagkatinginan kaming lahat. Sino naman ang maglalakbay sa ganitong lakas ng ulan? Ako ang tumayo para buksan ang pinto. At doon ko sila nakita, isang matandang babae, mga nasa 70 o 80 siguro, na basang-basa sa ulan, at isang batang babae na nasa 9 o 10 taon ang edad. Nakasalampak ang bata sa paanan ng matanda, nanginginig at parang may lagnat. Apo, maari po ba kaming makisilong? Naputulan po kasi kami ng sinasakyang tricycle, wala na pong ibang bahay sa lugar na ito. Napatitig ako sa kanila. May kakaibang lamig na dumaan sa katawan ko, pero dala na rin siguro ng ulan. Tinawag ko si nanay at agad niya kaming pinatuloy. Pinainit namin sila ng tubig para makaligo, binigyan ng tuyong damit at pinakain ng mainit na lugaw. Tahimik lamang ang bata, habang ang matanda ay panay ang pasalamat. Ako po si Aling Belay, at siya ang apo kong si Luningning. Salamat po sa inyong kabaitan. Wala na po kaming ibang mapupuntahan. Sa gabing iyon, pinatulog namin sila sa maliit na silid na dating sa lola ko. Ang kama roon ay gawa pa sa kahoy at may kutson na makapal, kaya't kahit papaano ay komportable pa rin. Kinabukasan, hindi pa rin umaalis ang ulan. Kaya't napilitan kaming sabihin na pwede pa silang manatili ng ilang araw. Tinanggap nila yon ng may ngiti. Hindi ko alam kung bakit, pero may kakaibang lungkot sa mga mata ni Lola Belay. Lumipas ang ilang araw, at habang tumatagal, mas lalo kong napapansin ang ilang kakaibang bagay. Si Luningning, kahit bata, ay bihirang magsalita. Madalas itong nakatitig sa kawalan. May mga pagkakataong nararamdaman ko na parang may ibang presensya sa paligid, lalo na tuwing 2:00 ng madaling araw. Isang gabi, habang ako'y papunta sa banyo sa likod ng kubo, nakita ko si Lola Belay na nakaupo sa ilalim ng puno ng mangga. Madilim at umuulan pa ng bahagya, pero doon siya nakaupo, walang payong o kahit anong pananggalang. Lola Belay, tanong ko. Okay lang po ba kayo? Tumango lamang siya, ngunit hindi siya lumingon. Tila ba may pinapanood siya sa kadiliman ng gubat. Bumalik ako sa loob, hindi na nagtanong pa. Ayokong maging bastos, pero hindi ko maitago ang kilabot na naramdaman ko. Kinabukasan, tinanong ko si nanay kung wala ba siyang napapansing kakaiba. Sagot niya, wala naman, anak. Mabait sila. Saka maawa ka naman, luma na ang katawan ni Aling Belay. Siguro may dinaramdam lang. Kahit pa ganon, may pakiramdam akong hindi ko maalis, parang may itinatago ang maglola. Isang gabi, habang natutulog kami, napagising ako sa malakas na kahol ng aming aso. Hindi ito basta-bastang tahol, tila ba may tinataboy ito. Dumungaw ako sa bintana, at sa liwanag ng buwan, nakita kong tila may aninong mabilis na gumalaw sa gilid ng bahay. Nawala agad. Bumilis ang tibok ng puso ko. Kinabukasan, wala na ang isa naming manok. Sinisi namin ang mga ligaw na pusa o ahas, pero sa sarili ko, alam kong hindi iyon ordinaryo. Binaliwala ko muna ang mga pangyayari. Baka nagkakataon lang. Pero hindi ko rin mapigilan ang sarili kong mag-isip. Sino ba talaga ang maglola? Saan sila galing? At bakit parang mas lumalalim ang gabi tuwing sila'y nasa paligid? Hindi ko alam kung totoo ba ang kutob ko o baka dala lang ito ng imahinasyon. Pero ang hindi ko maipaliwanag, mula nang tumuloy sila sa aming lumang kubo, tila ba nag-iba ang ihip ng hangin at ang katahimikan ay nagiging panibagong uri ng takot. Lumipas ang mga araw at nanatili pa rin sa amin sina Lola Belay at Luningning. Bagamat may mga kakaibang bagay akong napapansin, pinili kong maging bukas ang isip. Marahil na ay dala lang ito ng pagod, takot sa dilim, o baka nga malikot lang ang imahinasyon ko. Unti-unti, naging bahagi na sila ng aming araw-araw. Tuwing umaga, tumutulong si Lola Belay kay nanay sa pagluluto.
Magaling siyang gumawa ng tinola at adobo, at may mga luto siyang hindi namin kilala pero masarap. Si Luningning naman, kahit tahimik, ay laging nag-aalok ng tulong sa pagwawalis, pag-igib ng tubig, at pag-aalaga sa aming mga manok. Dahil dito, nagsimulang magbago ang tingin ko sa kanila. Marahil ay napagkamalan ko lang. Mabait naman pala sila. Minsan, nahuli ko si Luningning na tahimik na naglalaro sa silong kasama ang pusa naming si Puting. Napangiti ako. Hindi mo akalaing may itinatago siyang lungkot, pero sa mga sandaling iyon, parang isa lamang siyang karaniwang bata. Pero kahit paano, nanatili ang isang pakiramdam, isang malamig na sensasyong dumadaloy sa katawan ko tuwing gabi, lalo na kapag nasa paligid si Lola Belay. May mga pagkakataong napapansin kong tila may tinititigan siya sa kawalan. Isang gabi, habang nagkakape kami sa labas, tinanong ko siya, "Lola Belay, may tinitingnan po ba kayo? Napapansin ko kasi parang may inaabangan po kayo sa gubat." Umiti lang siya at sinabing, ganyan talaga pag matanda na. Maraming alaala ang gustong balikan. Minsan, akala mo may nakikita ka pero alaala lang pala. Hindi ko na siya kinulit pa. Pero may isang gabi na hindi ko malilimutan. Habang kami ay naghahapunan, biglang nawalan ng kuryente. Karaniwan na ito sa amin kapag umuulan. Nagsindi kami ng kandila at ipinagpatuloy ang pagkain. Pero bigla, si Luningning ay tumayo at tumitig sa labas ng bintana. May dumarating, bulong niya. Nagkatinginan kaming lahat. Nagtanong si tatay, "Anong ibig mong sabihin, iha?" Hindi sumagot si Luningning. Naupo siya uli, pero nanatili ang takot sa kanyang mga mata. Kinabukasan, kinausap ako ni nanay habang naglalaba kami sa may poso. "Anak, napapansin mo rin ba? Parang may bumabagabag sa maglola." Tumango ako. Opo. Pero ayokong husgahan agad. Baka may pinagdadaanan lang sila. Baka. Pero mag-ingat pa rin tayo, sabi niya habang pinipiga ang basang damit. Minsan, ang taong may mabait na anyo may dalang madilim na lihim. Kinagabihan, habang nasa silong ako't pinapakain ang mga manok, may napansin akong kakaiba. Isa sa mga manok ay tila ba nanginginig at ayaw lumapit sa akin. Nang sinipat ko sa ilalim ng kubo, nakita kong may maliit na krusipisyo na baliktad ang pagkakatusok sa lupa. Agad kong tinanggal ito at iniakyat kay tatay. Laking gulat niya. "Saan mo to nakuha?" tanong niya. "Sa ilalim po ng kubo." Mukhang itinago lang. "Hindi atin ito." Nagpasya si tatay na itapon ito sa ilog kinabukasan. Wala kaming ideya kung paano ito napunta roon. Habang tumatagal, lumalalim ang misteryo. May isa kaming kapitbahay na dumalaw sa amin, si Mang Karyo. Isa siyang matandang mangangahoy na kilala sa baryo bilang albularyo. Pagdating niya sa bahay, agad siyang napatigil sa harap ng pintuan. Parang may nabasa siya sa hangin. "Aba, may panauhin pala kayo," sambit niya. "Magandang araw po, Aling Belay." Ngumiti si Lola Belay, pero ramdam ko ang pilit sa kanyang ngiti. "Mang Karyo," sagot niya, "ikaw pa rin pala ang bantay sa baryong ito." Nagkatinginan sila. Sa tagpong iyon, tila ba hindi sila bago sa isa't isa. May kasaysayan. Nagpaalam agad si Mang Karyo matapos uminom ng salabat. Pagkaalis niya, kinausap niya si tatay sa gilid. Hindi ko narinig ang buong usapan, pero may nasagap akong bahagi, "Mag-ingat ka lalo na sa gabi. May bumabalik na nilalang sa mga bundok." Bago matulog, kinausap ako ni Luningning habang nasa balkonahe kami. "Kuya," mahina niyang sabi. "Kung may mangyari sa amin ni Lola, huwag mo siyang saktan." Napalingon ako. "Anong ibig mong sabihin?" Tumulo ang luha sa kanyang pisngi. Hindi lahat ng nilalang ay pinili ang sinumpang buhay. May iba sa amin gustong makalaya, bago pa ako makasagot, tumakbo na siya pabalik sa loob. Naiwan akong tulala. Nang gabing iyon, muli na namang nawala ang isa naming manok. At sa may bakuran, nakita naming may bakas ng paa, malalaki, mahaba ang daliri, at tila ba hindi sa tao. Lumipas ang isa pang linggo mula nang dumating ang maglola sa aming bahay. At habang tumatagal sila, mas lalo naming napapansin ang mga bagay na hindi maipaliwanag. Ang mga nawawalang hayop, ang malamig na simoy ng hangin tuwing gabi, ang mga bulong na tila nagmumula sa gubat, unti-unti, ang katahimikan ng aming baryo ay napalitan ng kaba. Isang madaling araw, ginising ako ni tatay. "Anak, samahan mo ako sa likod. May nakita akong kakaiba sa babuyan." Bumangon ako ng dali-dali.
Pagdating namin sa likod, may nakita kaming bakas ng dugo na galing sa isang sulok ng babuyan. Isa sa mga bik ay patay na, bungi ang leg, tila sinipsip ang dugo. Walang kalmot. Walang kagat. Malinis ang hiwa, parang isinagawa ng isang taong bihasa. Hindi ito gawa ng hayop, bulong ni tatay. At kung tao man, anong klaseng tao ang gagawa nito nang hindi man lang naririnig ng mga aso? Napatingin ako sa paligid. Wala kaming bakas ng sapatos o tsinelas. Mga bakas ng paa lang na tila bapaan ng tao, pero may mahahabang kuko. Habang papasok kami ng bahay, nakita namin si Luningning na nakaupo sa kusina, nag-init ng tubig. Tahimik. Hindi umiimik. Nang makita kami, tumango lang siya, pero baka sa kanyang mukha ang pagod at takot. Nang araw na yon, dumalaw si Aling Sita, ang kapitbahay naming madaldal. Umupo siya sa bangko sa harapan ng bahay at umiling. Nabalitaan niyo ba? Si Mang Isko nawala ng 2 alagang kambing kagabi. Wala raw bakas kung saan dinala. Basta na lang nawala. Nagkatinginan kami ni nanay. Isa na namang hayop. Isa na namang gabi ng misteryo. Baka may halimaw na gumagala, pabirong sabi ni Aling Sita, sabay tawa. O baka aswang. Natawa rin si nanay, pero halata sa kanyang mga mata ang pag-aalala. Kinagabihan, habang natutulog kami, napanaginipan ko ang isang kakaibang panaginip. Ako raw ay nasa kabubatan, habol ng habol sa isang bata na umiiyak. Si Luningning. Tumigil siya sa paanan ng isang puno at sumigaw, tulungan mo kami. Hindi ito ang gusto naming buhay. Pagising ko, basang-basa ang katawan ko sa pawis. Hindi ko maipaliwanag kung bakit ganoon ang panaginip ko. Hindi ito basta panaginip lang. Parang totoo. Parang sinasabi ng kaluluwa ko na may mas malalim pang nangyayari sa paligid namin. Kinabukasan, habang naglilinis ako sa harapan ng bahay, may napansin akong kakaibang amoy sa hangin. Mabaho. Parang bulok na karne. Sinundan ko ang amoy at sa likod ng bahay, sa may lumang punso, may nakita akong piraso ng balahibo ng kambing at basang tela na may pulang mansa. Tinawag ko si tatay. Nang makita niya yon, agad niyang isinunog ang tela. Hindi maganda to, bulong niya. Muling dumalaw si Mang Karyo kinahapunan. Hindi na siya nagpaalam sa loob. Agad siyang pumunta sa silong, tila may hinahanap. Kinuha niya ang kanyang maliit na bag na may lamang mga dahon, langis, at pulbos. Pagkatapos ng ilang bulong, lumingon siya kay tatay. May masamang nilalang sa bahay niyo. Pero may isa rin dito na humihingi ng tulong. Napatingin kami kay Luningning na noon ay nasa gilid, hawak-hawak ang pusa naming si Puting. Sino, Mang Karyo? Tanong ko. Sino sa kanila? Hindi siya sumagot. Tumingin lang siya kay Lola Belay na nooy nakaupo sa bangkito, nakayuko, walang imik. Pagkatapos ng ilang araw, lalong lumala ang mga kakaibang pangyayari. Isang gabi, habang umiinom ng tubig si nanay, nakita niya raw ang anino ng isang nilalang na may mahabang buhok at pulang mata sa likod ng bintana. Sumpaman, anak, sabi niya kinabukasan, hindi ako nananaginip. Tila hindi tao ang nakita ko. Nagdesisyon si tatay na maglagay ng mga bawang sa paligid ng bahay, pati na rin asin at krus sa bawat bintana. Kahit hindi kami sobrang relihiyoso, minabuti na naming mag-ingat. Isang gabi, bigla na lamang kaming ginising ng malakas na sigaw. Sigaw ni Luningning. Nagmadali kaming lahat sa silid. Nakita naming nakaluhod siya sa sahig, hawak ang tiyan niya. Nanginginig. Umiiyak. Lola, ayoko na, pagod na ako, niyakap siya ni Lola Belay at hinarap kami. Walang dapat makialam. Amin na ito. Galit ang tono niya. Matigas. Hindi na ang dating mahinhin na Lola Belay ang nasa harap namin. May pagbabago sa kanyang anyo, mas matalim ang mata, mas malamig ang tinig. Lumapit si Mang Karyo na nooy nakikituloy na rin sa aming bahay simula ng mga kaganapan. Aling Belay, panahon na para harapin ang katotohanan. Hindi na ito maaaring itago. Tahimik si Lola Belay, ngunit sa kanyang tingin, ramdam naming may matinding galit na gustong kumawala. Sa mga sumunod na araw, hindi na kami mapakali. Hindi na ito basta kabaitan o pakikipagkaibigan. May mas malalim na koneksyon ang maglola sa kadiliman at kami, unti-unti nang nadadamay. At ang tanong sa aking isipan, gabi-gabi, ang mga ba't ibang himala ba na aming nasaksihan ay pawang babala ng mas malaking panganib o paghahanap ng kaligtasan mula sa isang sumpang matagal nang bumabalot sa kanila.
Sa mga araw na lumipas, ramdam naming bumigat ang presensya sa loob ng aming lumang kubo. Minsan, kahit tanghaling tapat, parang may malamig na simoy ng hangin na dumadaan sa loob ng bahay, parang may kasamang bulong o buntong hininga mula sa hindi nakikitang nilalang. Hindi na rin gaanong lumalabas sina Lola Belay at Luningning. Maghapon silang nasa loob ng silid na aming ibinigay sa kanila, at kung lumabas man, tahimik lang, iwas ang mga mata. Si Luningning ay tila payat na, at lagi siyang may takot sa kanyang mga mata. Dito na nagsimulang lumapit sa amin si Mang Karyo. Isang gabi, habang nagkakape kami sa harapan ng bahay, ibinunyag niya ang matagal na niyang hinala. Ang maglola na yan, simula niya, ay hindi ordinaryong tao. Si Belay, kilala ko yan. Noon pa man sa kabilang baryo, may mga bulong-bulungan na. Nawawala raw ang mga bata tuwing kabilugan ng buwan. At laging naroon si Belay, laging may dahilan. Hanggang isang araw, bigla siyang nawala. Akala ng lahat, patay na siya. Napatingin kami ni tatay. Paano mo nasabing siya ngayon? Hindi ko makakalimutan ang kanyang mga mata. Tila malamig at itim, parang hukay na walang laman. At si Luningning, hindi ko alam kung anak ba niya o apo talaga. Pero may isang gabi, nakita ko sila sa gubat, habang ako'y namumugot ng kahoy, naputol siya sa kanyang pagsasalita. Kinilabutan kami. Nagbago ang anyo ni Belay. Ang kanyang anino ay may pakpak at mahahabang kuko. Hindi ko alam kung anong klaseng nilalang siya. Pero iisa lang ang sigurado ako, hindi sila ligtas kasama sa loob ng bahay niyo. Nang gabing iyon, pinilit naming magpuyat at magbantay. Ako, si tatay, at si Mang Karyo ay salit-salit sa pagbabantay habang natutulog si nanay at ang mga bata. Bandang 3:00 ng madaling araw, narinig namin ang kakaibang kaluskos mula sa silid ng maglola. Mabagal, mabigat at tila ba may humihikbi. Dahan-dahan kaming lumapit sa pintuan, at nang silipin namin, nakita naming nakaluhod si Luningning sa gitna ng sahig, umiiyak. Si Lola Belay ay nakatayo sa likod niya, hawak ang isang kutsilyo. Hindi ko na kaya, Lola, umiiyak na sabi ni Luningning. Ayoko na. Gusto kong maging normal na bata. Ayoko na ng gabi. Ayoko na ng dugo. Hindi ka na makakabalik, iha, sagot ni Lola Belay, malamig ang boses. Hindi mo na kayang takasan ang sumpa. Isa ka na sa atin. Doon na kami kumilos. Binuksan ni tatay ang pinto at biglang tumambad sa amin ang eksena. Nagulat si Lola Belay. Agad siyang tumalikod, hawak pa rin ang kutsilyo, pero hindi na siya ang dating si Lola Belay. Nagbago ang anyo niya, ang kanyang mga mata ay naging pula, ang kanyang balat ay tila lumalapot at nangingitim, at ang kanyang kuko'y humaba na parang pangil ng hayop. Tumili si nanay mula sa kusina, at agad na sinagip ni Mang Karyo si Luningning. Huwag niyong sasaktan ng bata, sigaw ni Mang Karyo, habang tinatapalan si Luningning ng langis at dasal. Lumipad si Lola Belay sa ere, isang malakas na hangin ang bumalot sa buong silid, at ang mga kandila ay biglang namatay. Dilim, takot. Dasal. Pero may isang pangyayari na hindi ko makakalimutan. Habang nakapikit ako at nagdarasal, naramdaman ko ang isang malamig na kamay sa aking balikat. Nang idilat ko ang aking mata, si Luningning iyon. Nakatingin siya sa akin, umiiyak. Patawarin mo kami, sabi niya. Hindi namin pinili ito. Napasa lang sa dugo. Nagsimula ito sa isang kasunduan ng aming ninuno at hindi na namin matakasan. Pero ayoko na. Ayoko na ng ganitong buhay. Sa isang iglap, bumalik ang ilaw. Si Lola Belay ay nawalan ng malay at bumagsak sa sahig. Sa tulong ni Mang Karyo, binigyan siya ng pampatulog na langis at itinali sa kama. Wala na siyang lakas. Bumalik siya sa anyong tao, ngunit kita sa kanyang mukha ang isang matinding puot sa mundo at marahil sa sarili. Kinabukasan, kinausap kami ni Luningning. Salamat po kung hindi niyo kami pinigilan, baka tuluyan nang mawala ang konsensya ni Lola. Hindi niyo po alam kung gaano siya lumaban pero kahit siya, napagod din. Itinuloy ni Mang Karyo ang pagbabasbas sa buong bahay. Araw-araw, sinisigurado niyang may dasal, may asin, at may langis ang bawat sulok ng bahay. Sa mga sumunod na araw, nagpa siya si Luningning na lumayo sa kanyang lola. Tinulungan siya ni Mang Karyo na ilipat sa isang simbahan kung saan siya ipoprotektahan at tutulungan upang bumalik sa normal na pamumuhay. Si Lola Belay naman ay hindi na nagising. Matapos ang 3 araw, siya'y namatay, tahimik, walang sigaw, walang ingay. Ang lihim ng maglola ay hindi na nanatiling lihim.
Isa itong paalala sa amin na hindi lahat ng kwento ng aswang ay katang-isip. Minsan, totoo sila. At minsan, may mga nilalang na hindi naman masama sa simula, napilitan lang silang yumakap sa dilim dahil wala ng ibang daan. Ilang linggo na ang lumipas mula nang umalis si Luningning patungong kumbento. Sa wakas, bumalik na sa normal ang takbo ng buhay namin. Hindi na nawawala ang mga hayop. Tahimik na ang gabi. At sa unang pagkakataon, nakatulog kami ng mahimbing na walang kaba, walang dasal na nakapikit sa takot. Pero sa kabila ng katahimikan, may bahagi ng aming pamilya ang hindi pa rin mapakali, lalo na si nanay. Minsan, nahuhuli ko siyang nakatingin sa bintana tuwing alas 12 ng gabi. Para bang may hinihintay o may kinatatakutan pa ring bumalik. Ano pong tinitingnan nyo, Nay? Tanong ko minsan. Wala, anak. Ramdam ko lang hindi pa tapos ang lahat. Hindi ko na lang siya pinilit. Pero totoo rin, may kakaiba pa rin akong nararamdaman. Parang may matang laging nakatingin. Minsan sa gubat, minsan sa bubungan, minsan sa sarili mong refleksyon sa salamin. Muli kaming dinalaw ni Mang Caryo isang araw. May masama akong balita, agad niyang bungad. Ang kumbentong pinagtuluyan ni Luningning sinunog kagabi. Wala nang natirang buo. Napatigil ako sa ginagawa kong pagwalis. Paano po si Luningning? Wala pa silang balita. May mga bangkay silang nakita, pero hindi pa tiyak kung isa siya roon. Parang nabura ang liwanag ng araw sa paligid ko. Hindi ako makagalaw. Si nanay agad na napaupo, hawak ang dibdib. Diyos ko, ikinagabihan, habang nag-uusap-usap kami tungkol sa mga posibleng susunod na hakbang, bigla naming narinig ang tahol ng mga aso. Tuloy-tuloy. Galit na galit. Parang may nilalang sa paligid ng bahay. Pagtingin ni tatay sa labas, wala siyang nakita. Pero nang muling tumahimik ang paligid, napansin naming may isang anino sa dulo ng bakuran, matangkad, balingkinitan, at hindi gumagalaw. Mang Caryo, bulong ko. Nandito na naman sila, ano po? Tumango siya. Hindi sila umaalis hanggat hindi nila nakukuha ang gusto nila. Pero sino na naman? Wala na si Lola Belay. Wala na si Luningning, naputol ako sa pagsasalita. Kasi biglang bumukas ang pinto ng bahay, hindi dahil sa hangin. May pumasok. Isa siyang babae. Basa ang buhok, madungis ang damit, nanginginig. Luningning, bulong ni nanay. Tumakbo ako at niyakap siya. Buhay ka. Pero nang haplusin ko siya sa likod, naramdaman ko ang kakaiba. Mainit. Parang may sugat. At totoo nga, may malalim siyang sugat sa balikat, parang kalmot ng hayop. Ibinalik nila ako, mahina niyang bulong. Hindi pa ako ligtas. Hindi pa tapos. Agad naming nilinis ang kanyang sugat. Si Mang Caryo naman ay muling nagdasal at inilagay ang mga langis at dahon sa paligid ng bahay. Ngunit iba na ang pakiramdam kay Luningning. Iba na ang kanyang presensya. Kinagabihan, habang natutulog ang lahat, nagising ako sa tunog ng pag-ungol. Mula ito sa kwarto ni Luningning. Dahan-dahan akong lumapit. Nang silipin ko siya, hindi ako makapaniwala sa nakita ko. Nasa kisem siya. Hindi nakabitin, kundi parang nakalakad pataas gamit ang kanyang mga paa at kamay, parang hayop. Ang kanyang buhok ay nakalaylay pababa at ang kanyang mga mata, pula. Maliwanag na pula. Napaatras ako sa takot. Sa lakas ng pagkakabangga ko sa dingding, nagising si nanay at tatay. Tumakbo sila sa kwarto at biglang bumagsak si Luningning mula sa kisam. Pero wala siyang malay. Natutulog. Paano nangyari iyon? Tanong ni tatay. Hindi ako makasagot. Si Mang Caryo na ang nagsalita. Ang kadiliman ay bumalik sa kanya. Siguro dahil sa galit, sa sakit, sa sugat na hindi gumaling. Ang sumpa, hindi madaling maputol, lalo na kung ipinanganak ka na dala ito. Kinabukasan, nagpasya kami. Kailangang dalhin si Luningning sa lugar kung saan nagsimula ang lahat, sa gubat na pinagmulan ng kanilang angkan. Ayon kay Mang Caryo, doon lang pwedeng tapusin ang sumpa, sa pamamagitan ng isang ritual ng pagputol ng ugnayan sa itim na mundo. Bago kami umalis, niyakap ako ni Luningning. Salamat sa inyo. Kung hindi niyo ako tinanggap noon, baka tuluyan na akong naging isa sa kanila. Pero ngayon kahit mahirap, lalaban ako. Binitbit namin ang mga langis, dasal, at isang kahoy na krus. Sa gitna ng gubat, sa paanan ng isang punong may hugis mukha, isinagawa ni Mang Caryo ang ritual.
Si Luningning ay nilukob ng apoy mula sa paligid, hindi apoy na nasusunog, kundi apoy na parang liwanag na may dasal. Sumigaw si Luningning. Malakas. Masakit. Parang binubunot ang kanyang kaluluwa mula sa katawan. Hanggang sa bigla na lang siyang bumagsak. Tahimik. Humihina pa rin. Buhay. Natapos na, bulong ni Mang Carlo. Ngunit ang halimaw ay hindi tuluyang nawala. Nasa paligid pa rin. Naghihintay ng susunod na henerasyon. Kaya bantayan niyo ang dugo ninyo at ang loob ng puso ninyo. Pagkatapos ng ritual sa gubat, unti-unting bumalik sa katahimikan ang aming buhay. Si Luningning ay nanatili muna sa amin habang nagpapagaling, at si Mang Carlo ay lingguhang bumibisita upang tiyakin na hindi na siya binabalikan ng anumang masamang espiritu. Ngunit tulad ng isang aninong sumusunod sa iyong likuran, ang nakaraan ay hindi madaling iwan. Isang gabi, habang kumakain kami ng hapunan, bigla na lang tumahimik ang paligid. Ang mga palaka sa labas ay biglang natigil sa pagkokokak, at ang hangin ay tila huminto. Ramdam ng lahat ang kakaibang presensya. Si Luningning, na noon ay medyo masigla na, biglang napayuko at napakapit sa kanyang ulo. Ayan na naman sila, bulong niya habang nanginginig. Tumayo agad si tatay at sinabihan kaming lahat na pumasok sa isang kwarto. Pinatay niya ang mga ilaw at pinaghahanda ng asin, bawang, at langis si nanay. Si Mang Carlo, na nooy natutulog sa kubo, agad ding nagising at tila ba may nalalaman. Hindi lang isang nilalang ang sumusunod sa inyo, sabi niya. Ang dugo ni Luningning ay minarkahan na. At kung sino mang may marka, ay hindi basta-basta pinapakawalan. Pagtingin namin sa labas, may mga aninong dumarating mula sa gubat. Mabibilis. Parang usok na may anyo ng mga hayop, malalaki, maitim, at hindi pa naming nakita kailanman. Tumigil sila sa labas ng aming bakuran, paikot-ikot, tila naghihintay ng utos. Si Luningning ay unti-unting umiiyak. Kasama ko sila dati. Mga dating biktima na naging nilalang rin. Kapag hindi mo nilabanan ang kadiliman, ikaw ay nagiging bahagi ng kanilang mundo. Hindi ba tapos na ang ritual? Tanong ko kay Mang Carlo. Ang ritual ay putol sa tanikala, sagot niya. Pero ang sugat ay hindi agad naghihilom. Hanggat may takot, galit, o panghihinayang sa puso ng isang taong dating pinagmulan ng dilim, pwede pa siyang balikan. Nagsimulang lumakas ang hangin. Sa bawat hagupit ng ihip, parang may humahaplos sa mga bintana. May mga kaluskos sa bubungan, at ang mga ilawan ay namamatay kahit walang hangin sa loob. Hindi na kami nag-aksaya ng oras. Si tatay at Mang Carlo ay umikot sa labas at bumuo ng bilog gamit ang asin, at sa gitna nito, inilagay si Luningning. Tanga ni Mang Carlo ang krus na gawa sa kahoy mula sa punong pinagdausan ng ritual. Ang buong paligid ay sinimulan nilang basbasan habang kami ay nagdarasal sa loob. Habang nagdarasal si Mang Carlo, nagsimula nang magpakita ang mga anino. Isa-isa silang naging malinaw. May isang lalaking gutay-gutay ang damit, may babae na wala ng mata, may batang nakabitin sa sanga ng puno, mga nilalang na halatang minsang naging tao. Ngunit ngayon, sila'y alipin na ng dilim. Luningning, sigaw ng isang babae mula sa labas. Sumama ka sa amin. Hindi mo kami matatakasan. Nagpumiglas si Luningning. Hindi ko na kayo kasama. Hindi na ako tulad ninyo. Biglang lumipad ang isang anino patungo sa kanya, ngunit sa oras ding iyon, bumalot ang apoy mula sa krus ni Mang Carlo at bumagsak ang nilalang sa lupa, umuusok. Tandaan mo, Luningning, sabi ni Mang Carlo. Hindi mo kailangang labanan ang dilim na mag-isa. Ang liwanag ay hindi lang dasal, kundi pagmamahal. At ang pamilya mo ngayon ay handang lumaban para sa'yo. Napaluha si Luningning. Itinaas niya ang kanyang kamay at pinikit ang mga mata. Hindi ko na kayo kailangan. Wala na akong galit. Wala na akong takot. Patawad, biglang sumigaw ang lahat ng nilalang. Isa-isa silang naglaho. Ang hangin ay unti-unting humina. Ang mga ilaw ay muling nagningning. Ang katahimikan ay bumalik, ngunit hindi ito ang uri ng katahimikan na may kasamang takot. Ito ay katahimikan ng tapos na laban. Kinabukasan, nagdesisyon si Luningning na lumisan. Hindi dahil tumatakas, kundi dahil nais niyang magsimula muli. Pumunta siya sa isang bayan sa kabundukan kung saan wala siyang kilala, isang bagong simula para sa kanya. Bago siya umalis, iniwan niya sa akin ang isang piraso ng papel. Kapag natagpuan mo ang sarili mong naglalakad sa dilim, tandaan mong may tahanang naghihintay sa iyo,
at ako ay utang na loob ang lahat sa inyo. Hindi na namin muling nakita si Luningning. Ngunit sa tuwing sumasapit ang gabi, at tumatahimik ang paligid, minsan, may maririnig kang bulong ng hangin na tila nagsasabing, "Salamat." Pagkatapos ng mga kaganapan kay Luningning, unti-unti na namang bumalik ang tahimik na daloy ng aming buhay. Ngunit sa puso ko, may tanong pa ring bumabagabag, sino ba talaga si Lola Belay? Bakit siya tinanggap ni nanay kahit hindi namin siya kilala? At ano ang koneksyon niya sa lahat ng mga kababalaghan? Isang umaga, habang nililinis ko ang bowl ni Lola Belay sa lumang silid na pansamantalang tinuluyan nila noon, may nakita akong lumang kahon. Nakalagay doon ang mga sulat na dilaw na ang papel, may mga pirma, litrato, at isang maliit na tala-arawan. Binuksan ko ito, at nagsimulang magbasa, Abril 12, 1947. Malapit na akong manganak. Ang lalaking nagpakita sa akin kagabi ay hindi tao. Hindi ko na alam kung ano pa ang totoo sa mundong ito. Pero mahal ko ang sanggol sa loob ng aking tiyan. Sana lumaki siyang hindi katulad ng kanyang ama. Napahigpit ang hawak ko sa papel. Sanggol? Hindi ko alam na may anak si Lola Belay noon pa man. At ang ama ng sanggol hindi tao. Patuloy akong nagbasa, at unti-unti kong nabuo ang kwento ng isang babaeng naakit ng isang nilalang ng dilim, isang aswang na nag-anyong matipuno, maamo, at mapagmahal. Sa simula, hindi raw ito halata. Normal silang nagmahalan, hanggang sa isang gabi, nahuli ni Belay ang lalaki, habang kinakain nito ang laman loob ng isang kambing. Tumakbo siya, pero huli na. Buntis na siya noon. Pinili niyang itago ang lihim, umalis sa bayan, at manirahan sa liblib na lugar. Pinagpasyahan niyang palakihin ang bata sa kabutihan, kahit pa may bahid ito ng kadiliman. Mabilis na lumaki ang sanggol, isang batang babae. At ang batang iyon ay walang iba kundi si Luningning. Nabigla ako. Ibig sabihin anak siya ng isang aswang. Doon ko unti-unting naintindihan ang lahat. Ang kakayahan ni Luningning. Ang koneksyon niya sa mga nilalang na sumusunod sa kanya. Ang paghihirap ni Lola Belay sa paglalayo sa kanya sa mundong iyon. Patuloy pa ang mga tala sa diary. Isinulat ni Belay kung paanong pinaglaban niya ang kabutihan ng anak niya, pero habang lumalaki ito, hindi na niya kayang pigilan ang mga kapangyarihang unti-unting gumigising. Hanggang sa napilitan siyang ikulong ang bata sa isang kubo sa gitna ng kagubatan, hindi bilang parusa, kundi upang maprotektahan ang mundo sa pwedeng mangyari. Pinatay nila ako sa salita. Sinabing isa akong halimaw. Pero hindi nila alam ang totoo. Ako ang nanay na sumubok isalba ang anak ko sa sarili niyang dugo. Ilang minuto akong nakatulala. Bumalik sa isipan ko ang mga sandali kasama si Lola Belay, tahimik, may lungkot sa mga mata, at laging nakatingin kay Luningning na may halong takot at pagmamahal. Kinausap ko si nanay kinagabihan. Ipinakita ko ang diary. Tumahimik siya tapos ay napabuntong hininga. Alam ko ang ilang bahagi nito, sabi niya. Pero hindi ko kailanman pinilit itanong sa kanya ang buong istorya. Alam kong may mabigat siyang dinadala, at ang tanging nagawa ko lang ay ang tanggapin siya, dahil iyon ang kailangan niya. Lumapit sa amin si tatay. May mga bagay talaga na hindi na kailangang malaman ng lahat. Pero ikaw, anak, ay naging bahagi ng kwento nila, at ngayon, tagapag-ingat ka na ng katotohanan. Nagsulat ako sa diary ni Lola Belay. Mahal kong Lola Belay, ngayon ko lang lubos na naintindihan kung gaano kabigat ang iyong pinagdaanan. Sa mata ng mundo, isa kang misteryo. Pero sa mata ng isang apo, isa kang bayani. Hindi ko alam kung kailan babalik si Luningning o kung babalik pa siya. Pero alam ko na kung saan siya nanggaling. At alam kong hindi siya masama. Isa siyang bunga ng pag-ibig na pinagdaanan ng unos. Isang anak na itinaguyod ng isang ina laban sa kanyang sariling anino. Mula noon, mas lalo kong pinangangalagaan ang kubo. Hindi na ito basta lumang bahay. Isa itong tahanan ng alaala. Isang lugar na nagbubunyag ng kwento ng sakripisyo, pagmamahal at pag-asa. Minsan, sa gabi, naririnig ko pa rin ang tunog ng hangin sa mga dahon. Hindi na ito nakakatakot, tila paalala lang ito na kahit ang dilim ay may kwento rin. At minsan, sa kwento ng dilim, matatagpuan mo ang liwanag na hindi mo inaasahan. Lumipas ang mga buwan matapos ang pag-alis ni Luningning at ang pagbubunyag ng tunay na pagkatao ni Lola Belay. Sa kabila ng katahimikan, hindi pa rin nawawala sa isipan ko ang lahat ng nangyari. Ang aming lumang kubo, na dating sira at halos gumuho,
ay tila naging buhay na testamento ng isang kwento, isang kwentong hindi malilimutan. Isang gabi ng Disyembre, habang ako'y nagpapahinga sa silong ng kubo, naramdaman ko ang malamig na simoy ng hangin. Tahimik ang paligid. Tumingala ako sa langit, maliwanag ang buwan, at tila ba may kakaibang pakiramdam sa gabing iyon. Biglang may kumatok. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto. Sa liwanag ng buwan, isang pamilyar na mukha ang bumungad, si Luningning. Nakatayo siya sa labas, may dalang maliit na bag, at kita sa mga mata niya ang pagod at lungkot, pero sa likod noon ay may kapayapaan. Pwede ba akong tumuloy? Tanong niya, halos pabulong. Tumango ako. Laging bukas ang kubo para sa'yo. Sa loob, tahimik lang kaming nagkatinginan ni nanay at tatay. Wala ni isa sa amin ang nagtanong kung bakit siya bumalik. Alam namin ang mga sugat na matagal nang hindi ginagalaw, minsan, kailangang harapin muli para tuluyang maghilom. Habang umiinom kami ng salabat, nagsimula siyang magsalita. Matagal akong nanatili sa kabundukan. Nagtrabaho ako sa isang maliit na pamayanan, tumulong sa mga bata, at sinubukang mamuhay bilang normal. Pero bawat gabi, nananaginip pa rin ako ng mga aninong sumusunod. Hindi sila umaatake, pero nandoon lang sila. Tila mga paalala, nagpigil ako ng luha. Bakit ka bumalik? Dahil gusto kong tapusin ang simula, sagot niya. Ang lahat ay nagsimula dito. At alam kong ang huling gabing ilalagi ko dito ay magiging tulay para sa tunay kong paglayo. Nilingon niya ang sulok kung saan dating natutulog si Lola Belay. Napanaginipan ko si Lola. Niyakap niya ako. Wala siyang sinabi, pero ramdam ko pinapatawad niya ako. Lumapit siya sa bowl at inilabas ang huling bahagi ng diary ni Lola Belay na hindi ko pa nababasa. Binasa niya ito ng malakas, kung darating ang araw na ikaw ay muling babalik sa lugar na ito, anak, huwag mong dalhin ang iyong galit. Dalhin mo ang alaala ng isang inang umibig sa isang nilalang ng dilim, pero piniling mahalin ka bilang liwanag ng kanyang buhay. Sa gabing iyon, nagpasya kaming magsagawa ng huling ritual, hindi para palayasin ang dilim, kundi para palayain si Luningning mula sa tanikala ng kanyang nakaraan. Pinili naming gawin ito sa ilalim ng buwan, sa gitna ng bakuran ng kubo. Si Mang Caryo ay sinundo namin. Agad siyang dumating, dala ang kahuli-hulihang krus mula sa punong pinagdausan ng unang ritual. Pinagbilin niya na ito ay huling beses na magagamit, dahil ang kapangyarihan nito ay nauubos na. Tumayo kami sa paligid ni Luningning habang binigkas ni Mang Caryo ang dasal. Sa bawat salita, humihigpit ang hangin hindi dahil sa presensya ng dilim, kundi dahil sa emosyon. Si Luningning ay umiiyak na hindi dahil sa takot, kundi sa pagbitaw. Ipinanganak ako sa gitna ng gabi. Pero ngayon, ako'y muling ipinapanganak sa ilalim ng buwan. Hindi bilang halimaw, kundi bilang tao, sabi niya habang nililigid ng ilaw ang paligid. At biglang lumiwanag ang buo naming bakuran. Tila ba ang buwan mismo ay yumakap sa kanya. Tumigil ang hangin. Tumahimik ang gabi. Ang ritual ay natapos. Pagbalik namin sa loob ng kubo, muling naupo si Luningning sa tabi ng silid ni Lola Belay. Doon, isinulat niya ang huling bahagi ng diary. Ako si Luningning, anak ng isang nilalang ng dilim, at isang babaeng bayani. At sa gabi ng aking pagbalik, natutunan kong hindi mo kailangang manatili sa aninong bumalot sa iyo. Sa pagyakap mo sa sarili mong liwanag, natatagpuan mo ang kalayaan. Kinabukasan, maaga siyang umalis. Nag-iwan siya ng maliit na supot ng binhi. Para sa bagong halaman sa tabi ng kubo, sabi niya. Bawat lumalaking dahon ay paalala na kahit ang mga galing sa dilim, pwedeng tumubo sa liwanag. At kami-kami ay naiwan sa kubo. Pero hindi na kami takot. Dahil sa lahat ng gabing inilagi namin dito, ang huling gabi ang pinakamatimbang. Isa itong gabi ng pagpapatawad, paghilom at pag-asa. Mula noon, tuwing gabi ng buwan, nagsisindi kami ng maliit na lampara sa tabi ng kubo. Hindi para itaboy ang dilim, kundi para ipaalala sa lahat, may mga kwento sa likod ng takot. May mga taong may pusong kayang bumangon. At may mga gabi na ang wakas ay simula ng bagong umaga. Wakas.